Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng kahariang ito," wika ng diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito ay umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Unang linggo ng Kwaresma. Unang linggo. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. No? Di ba madalas naman ako magkwento. No? Pero kakaiba ang kwento ko ngayon kasi ang kwento ko ay true to life story. No? Totoong nangyari. No? Yung mga minsan kwento ko, gawa-gawa ko lang po yun. Mga kalokohan ko lang yun. Yung elepante, mga ganyan. No? Gawa-gawa ko lang yun. Ngayon, true to life story. At itong kwento ko nangyari nung ako po ay na-assign pa sa Quiapo Church. Doon sa Quiapo Church, palitan kaming mga pare na nagpapakumpisal at nagmimisa sa city jail. Kasi sakop ng Quiapo ito, tinutulungan din namin ang Detroso, palitan kami. At nung minsan ako'y matoka na magmisa at magpakumpisal, isang araw, may lumapit sa aking lalaki. Matapos ang kumpisalan, humabol siya at humingi sa akin ng kaunting panahon.
Kaunting oras. Sabi niya, Father, may itatanong lang ako. Meron ka bang kaunting oras? Sabi ko, ano po iyon? Sabi niya, Father, kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok? Kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok? Pakiramdam ko, hindi kaunting oras yung kailangan nun. No? Ang hirap sagutin, di ba? Kaya ko bang sagutin ng one sentence yun? No? Di ba hindi? O kaya, inanyayan ko siyang maupo muna. Sabi ko, upo tayo. Ibinalik ko yung tanong sa kanya. Sabi ko, sa lalaki, ano bang pagsubok ang ibinigay sa'yo? Sumagot yung lalaki, itong pagkakakulong ko, Father, ang hirap namang pagsubok na to. Ang bigat naman na pagsubok na ito. Kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako sinusubok? Muli ako nagtanong, sabi ko, ano po ba ang nangyari? Bakit kayo nandito? Nagsimula siyang magkwento. Sabi niya, isang araw, meron nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. Inalok siya na maging delivery boy. Deliver. Sabi niya, napakaganda ng offer sa kanya. Sabi niya, kada deliver, ang ibabayad sa kanya at kikitain niya ay 200 pesos. 200 pesos, isang biyahe. At dahil gipit siya, dahil laging kapos, tinanggap niya. No? Tinanggap niya yung alok. Tinanong niya kung ano yung i-deliver. Sabi nung nag-alok sa kanya, droga. 200 pesos. No? 200 pesos. At alam nyo, tinanggap niya. No? Kasi gipit, laging kapos, 200 pesos. Alam nyo, sabi niya sa akin, mahina ang isang araw na 10 beses siyang nagdi-deliver ng droga. O magkano yon? Ang bilis talaga ni Macho, no? Pagdating sa pera talaga, no? Nakwenta niya agad, 2,000 pesos. Mahina pa yon. No? 2,000 pesos. Imagine mo, walang kahirap-hirap. 2,000 pesos, meron ka, ang hirap ng buhay. No? 2,000 sa isang buwan, magkano? Kunyari, nagbabagal-bagalan. Mabilis si Ate Mona, 60,000, di ba? Wow, saan mo pupulutin yon? 60,000, walang tax. Di ba? Daig mo pa yung nagtatrabaho sa bangko, daig mo pa yung manager. No? 10 deliver lang, mahina pa yon. Minsan nakakadalawampu daw siya sa isang araw. Wow! No? Kung gipit ka talaga, no? Go! At gano'n nangyari. Tinanggap niya ang alok. Tinanggap niya ang alok. At isang araw, siya daw ay natimbrehan at nahuli ng pulis. Kaya siya nakulong. Tinapat ko yung lalaki. Sabi ko, hindi pagsubok yan. Hindi pagsubok ang kinahaharap mo. Hindi ka sinusubok. Ang sabi ko, ikaw ay natukso. Natukso. Sabi nyo nga po, tukso. Minsan, napagbabaliktad natin o napaghahalo natin ang pagsubok at tukso. Pag nahirapan lang tayo ng konti, akala natin tayo ay sinusubok. Pero tignan natin, hindi lahat ng nahihirapan sinusubok. Ang iba dahil natukso. Ang tukso ay galing sa demonyo. Gaya ng sinabi ng ating ebanghelyo, si Jesus tinukso ng diablo. Ang tukso galing sa demonyo. At kailanman hindi tayo tutuksohin ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, mapabuti tayo. Ang gusto ng demonyo, masira at mapalayo tayo sa Diyos.
Yan ang tukso. Sirain at ilayo ang tao sa Diyos. Samantala, ang pagsubok ay naglalapit sa atin sa Diyos. Hindi intensyon ng pagsubok na sirain o mapalayo tayo sa Diyos. Dahil ang pagsubok, gagawin tayong matibay at malapit sa Diyos. Mga kapatid, ito ang nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Siya ay tinukso. Sabi niyo nga po, tukso. Yan, pakitingnan yung katabi ninyo. No. Tulog ang tawag dyan, no? Tulog. Natutukso na siyang matulog. Sarap ng panahon eh, di ba? No? Ang ganda-ganda, makulimlim, ika nga, bed weather, no? Tinutukso ka na, no? Matulog ka. No, matulog ka, sabi ng demonyo, para wag mong pakinggan si Father. Para paglabas mo, kahit nagsimba ka, mahuhulog ka. Mahuhulog ka, no? Isang tapik mo lang dyan sa tabi mo, huhulog yan, no? Pakinggan nyo muna ito, no? Mayroong 3 bagay ang ginamit ng demonyo para tuksuhin si Jesus. At magandang tignan kung ito bang 3 ito ay akin ding tukso. Una, si Jesus ay tinukso sa paggamit ang kagutuman. Sabihin nyo nga po, kagutuman. Alam ng demonyo na gutom si Jesus. Bakit siya'y gutom? Yes, 40 days siyang nag-aayuno. Imagine mo yon? Tayo nga no, Ash Wednesday lang isang araw lang tayong pinag-aayuno, para bang gutom na gutom tayo, no? Tuksong-tukso tayong kumurot ng pagkain, no? Ito pa si Jesus, 40 days. Alam ng demonyo, gutom si Jesus. Kaya naman, tinukso niya si Jesus sa pamamagitan ng pagkain. Walang tao ang nais mamatay. Tama? Gusto niyo na bang mamatay? Di pa. Di ba? Kaya nga kahit na agaw buhay, laban na laban pa rin tayo. No? Kanya naman ang tao. Pagdating sa kabuhayan, gagawin ang lahat. Kaya kapag dating sa usaping kabuhayan, lahat gagawin. Maitawid lang ang sarili. Katulad ng kwento kong lalaki, di ba? Gipit gutom. Kaya may 200 na offer, kada deliver, ayaw mo pa ba? Diba? Maraming aspeto ang kabuhayan. Maaring ito'y material, pera, trabaho, pagkain. Yan ay aspeto ng kabuhayan. Pero malinaw kay Jesus ang sinabi ng kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, kung alam ito nung lalaki na nakulong, di ba? Hindi lang naman sa pagkain nabubuhay ang tao. Oo, makakakain ka ngayon. Oo, may 2,000 ka. Pero tignan mo, nasan ka? Kaya talaga, no, iba ang nagsisimba. Iba ang nagdadasal. Iba ang may gabay ng Diyos. Si Jesus, tinukso, gamit ang kagutuman. Pero nilabanan niya ito, gamit ang salita ng Diyos. Pangalawa, si Jesus, tinukso, gamit ang kayamanan. Sabihin niyo nga po, ano po yung una? Pangalawa, dahil kilala ng demonyo, si Jesus, alam niyang siya ay ordinaryong tao. Siya ba'y prominente? Hindi. Kanino siyang anak? Jose at Maria. Anong trabaho ni Jose? Anak ng karpintero. Ordinaryong tao. Kaya inakala ng demonyo na ito ang kahinaan ni Jesus. Mahirap Ordinaryo. Kaya tinukso gamit ang kayamanan. Sadya naman, marami ang nahuhulog
pagdating sa kayamanan. Tama? Kahinaan mo ba to? Hello? Wag na tayong magpaka-ipokrito. Di ba? Pagdating sa pera talaga, no? Kasi pakiramdam natin, pera ang sagot sa lahat ng problema. Tama ba? Kaya nga merong iba, ang init ng ulo pag walang pera. Kaya pag may pera, ang saya. No? Kaya ang tawag, therapy. Di ba? Basta may pera, gamot. Therapy, no? Therapy, no? Yun ang tingin natin, pera ang sagot sa lahat ng problema at kahirapan. Ngunit ang hindi natin nauunawaan, kapag ito ay galing sa kasamaan, ito ay nagiging ating kasiraan. Ulitin ko po, ang pera, kapag galing sa kasamaan, ito'y ating nagiging kasiraan. Si Jesus tinukso gamit ang kayamanan. Ngunit hindi siya nagpatukso. Hindi siya nagpasira. Dahil alam niya, ito'y galing sa kasamaan. Pangatlo, si Jesus ay tinukso gamit ang kapangyarihan. Sabihin niyo nga po. Ano po yung pangalawa? Una nga kagutuman. Pangatlo, kapangyarihan. No, nililito ko lang kayo para magising po kayo. Malapit na akong matapos, huwag ka mag-alala po. No? Hindi maikakaila na marami ang naghahangad ng kapangyarihan. Tama ba? Tingnan mo, eleksyon na, di ba? Ang daming naghahangad ng kapangyarihan. Kaya nga may mga hindi makabitaw sa pwesto. Hindi na dahil sa kayamanan, ang yayaman ng mga yan. Kala nyo, milyon-milyon na ang tinanggap niyan. Kinita niyan. Pero, ba't hindi makaalis sa pwesto? Kapangyarihan. Dahil kapag ang isang tao may kapangyarihan, lahat nakukuha. Lahat nagagawa nila. Kaya nga, pati ang magpatihulog, gagawin. Ginagamit ng demonyo para lang matukso. Diba? Ilan ang natukso dahil sa kapangyarihan. Kahit kasamaan, gagawin. Kahit pandaraya, gagawin. Kahit pumatay ng tao, gagawin. Para sa kapangyarihan. Alam mo, magaling ang demonyo. Si Jesus, tuwing tinutukso, ginagamit niya salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ginamit ng demonyo ang salita ng Diyos para tuksuhin si Jesus. Diba sabi niya? Ayon sa kasulatan, magpatihulog ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka ililigtas ka ng anghel. Tamo yung demonyo, no? Galing, no? Biblical din ang demonyo, no? Pero anong sabi ni Jesus? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Yan ang sabi ng kasulatan. Si Jesus tinukso gamit ang kapangyarihan. Mga kapatid, lahat ng tatlong ito, kahinaan ng tao. Kahinaan mo rin ba ito? Kahit ako. Yes. Kahinaan natin ito. Ngunit ipinapakita ni Jesus na kung gagamitin ang Diyos bilang lakas, kaya nating pagtagumpayan anumang tukso ang dumaan. Pero kung kahinaan ang paiiralin, sigurado ang tukso ay mananalo. Kung bakit ka gipit at naghihirap ngayon, hindi yan pagsubok. Dumaan yung 3-3 Ano yung 3-3? Sale. 2-2, 1-1. Pagkatas ng 3-3, 4-4, di ba? Alam nyo? Pagkatas ng 4-4, 5-5. Kabisado na natin yan, di ba? Kaya ka nagipit ngayon, hindi yan pagsubok. Ikaw ay natukso. No? Check out ka ng check out. No? Madaling araw pa lang, nakikipag-unahan ka pa. Ngayon, gipit. Yung mga kabataan,
Pag hindi kayo nag-aral, hirap ang kinabukasan. No? Mahirap ang kinabukasan. Kaya nga, nakakatukso, araw-araw, no, huwag kang papasok, huwag kang mag-aral, huwag kang magawa ng project, no? Tingnan mo, pag hindi ka nakatapos, huwag mong sisihin ng Diyos na ikaw ay sinubok at ang hirap ng buhay. Sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi ka nag-aral, natukso ka. No? Sumama ka sa mga kaibigan mo. No? Kung ba't nasira ang pamilya, hindi yan pagsubok. Tinutukso ka. Huwag mong hayaang magpatihulog. Tukso. No? Ang pagsubok, nakikita araw-araw sa buhay. Pagdilat pa lang ng mata natin, pagsubok na, no? Kaninang maga, no? Hirap na hirap ako idilat yung mata ko eh. No? Parang ang sarap-sarap pa matulog, ang lamig-lamig pa. Pwede pa eh. No? Tawad pa ako ng tawad, no? 5:15 o 5:20. No? Hirap na hirap ako. No? Nakakatukso na ituloy ang tulog. Pero kung tinulog ko, walang misa. 'Di ba? Nga lahat ng mga nag-iintay, no? Ganun eh. Simula pa lang, no, tinutukso ka na. Pero pagsubok din, pwede mong kapitan ng Diyos, Lord, tulungan mo ako. O si Ma'am Jeanette, no, na aksidente yung sinasakyan niya nung isang araw, no? Kung ikaw ay magpapatukso dahil doon, wag ka nang pumasok, Ma'am Jeanette, na madaling araw kasi, kundi mababangga ka, no? Nakakatukso 'yon. Kasi ayaw mong mamatay, ayaw mo mapahamak, pero kung gagawin mo yon, paano yung paglilingkod mo? Kaya nga bilib din ako sa mga lingkod natin, no, kahit pinagagalitan ko, kahit sinusungitan ko, no, nakakatuksong wag na, no, ang sungit ni Badad, ang sungit ni Pader, lahat na lang sinita, no, nakakatukso. Pero pagsubok yan, kasi diyan ka patitibayin. Diyan ka pa ilalapit sa Diyos. Kung mahulog ka sa tukso, sinungit-sungit nila, ayoko na. Saan ka napunta? Di napalayo ka lalo sa simbahan. Ang pagsubok, araw-araw yan sa buhay. Ang tukso, nandyan din lagi sa buhay. Mga kapatid, tandaan, ang motibo ng tukso ay sirain at ilayo tayo sa Diyos. Kaya nga, pag tinutukso, ang magandang panalangin, yung Salmo Responsorio. Sabi, poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Yan ang sabihin mo kapag may tukso, kapag may pagsubok. Magdasal. Dahil ang pagsubok, patatatagin tayo at ilalapit tayo sa Diyos. Amen. Amen. Para po sa mas organisadong Lenten pilgrimage, magkakaroon po na tayo ng deadline at cut-off. Simula ito sa Biyernes, March 14. Last call na po iyon. No? Hindi na po kami tatanggap sa susunod na Sabado. Ang huli po ay March 14. Sa lahat po ng nag-down lang po, nagbigay ng down payment, buuin nyo na po by March 14, may sweldo na yon, di po ba? No? So, hinihiling ko po na magpalista na kung meron pang hahabol hanggang Biyernes na lang po para maisaayos na po namin ang mga bus assignments at para mabilang na namin ang total lahat ng sasama. Muli po, ang deadline po natin ay sa March 14, Biyernes. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat.